Mainit at mailinsangan pa rin ang Lunes sa ibang bahagi ng Metro Manila at kalabilang ng Central Luzon at ilang bahagi ng South Luzon at Visayas. Bakit nakakaganon? Well, ilang beses na natin ipinaliwanag, ipapaliwanag uli natin. Near Equatorial Trough patuloy pa rin na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao Region at Eastern Mindanao. Eastern Visayas, makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat pero mostly katamtaman din ang lagay ng panahon. Extreme Northern Luzon, patuloy na umiiral ang pagbabalik muli o pag-usbong ng amihan hanggang this week. So sa mga nag-aantay ng ating amihan, ating tatalakayin. Geomagnetic field, mukhang iaariba na naman sa loob ng 3 araw simula ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes. Unang Lunes ng February 3, 2025. Ang oras nating Boss may umaga ay alas 10:24 na ng umaga. Asahan pa rin ang unti-unti pa rin na medyo maalinsangan pa rin ang mararamdaman natin. Kabilang na dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon at Visayas area. Gaya nating unang pinaliwanag pa since 3 days o yung mga nakaraang linggo dahil nga po sa unti-unti nga pong hihina muna yung amihan nung since January 28 to 31, 2025 po. Binanggit na po natin na magkakaroon muna ng medyo temporary na magkakaroon ng medyo magmumonsoon break ng bahagya o medyo ninipis itong amihan natin, which is nangyari nga po, di ba? At pinaliwanag na natin ito ay babalandra muna dito sa bahagi nga po ng Taiwan at China noong dalawang huling araw ng January nga po. Kasi maraming umaatake kay Pag-asa mula kahapon na sinasabi nga po sa report ni Pag-asa ay amihan daw magpapalamig. Sana niliwanag ng mga mainstream media na yung paglalamig na yan ay sisimula pa lang iiral yan simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw. Kasi kahapon kasi ang lumalabas sa mga report, ang nakalagay lang, amihan, magpapalamig sa ibang bahagi ng Luzon. Yun lang ang binanggit kasi. So, ang dating sa mga nakikinig o nagbabantay, kahapon pa ay may amihan at malamig. Which is medyo na-mislead ang sumusubaybay. So, dapat pinaliwanag nilang maigi yun. So, kung nasusubaybay nila yung aking report kahapon, binanggit ko dito, na manipis po ang ating amihan at nasa extreme Northern Luzon po ito sa may bandang Taiwan nga po. At hindi pa natin masyado muli ramdam. Which is, since nagre-regenerative uli yung amihan mula dyan sa may bandang Southern Taiwan, dito naman sa may bandang Central Luzon kasama ang Metro Manila, medyo maalinsangan muna ang mararamdaman. So, mas lumakas po muna ang daloy ng easterlies trade wind. Kaya yung nararamdaman ninyo kahapon at itong isang araw na maalinsangang panahon, bugso po yan ng easterlies at manipis masyado yung amihan. Kaya sa gabi, mapapansin ninyo, dun lang medyo lumalamig. Umaabot sa 28 degrees Celsius yung pinaka-lowest temperature nung isang araw na yun. So medyo may amihan pa rin pero nasa upper sphere masyado yung mas malamig na temperatura. Yung sa baba, medyo mainit ng konti. Medyo warm. Kaya ang pakiramdam ng mga kababayan natin ay maalinsangan since tumaas din yung ating heat index mula kahapon nung nag-report ako, di ba? Umabot nga po sa 42 degrees Celsius tapos 33.4 degrees Celsius yung temperatura nung kahapon at nung isang araw. So tumaas ng bahagya nga po yung ating temperatura. It doesn't mean wala na po tayong amihan na. Medyo numipis lamang siya kaya mas mataas po yung temperatura kumpara dun sa lamig ng amihan. Ganun po dapat sana ang ipinapaliwanag kahit sa mga mainstream media para hindi ma-misinterpret ng mga tao na sasabihin nila is, sabi nyo may amihan pa pero napaka-alinsangan kahapon, parang summer, ganun. So dapat mayroong clear context yung paliwanag natin. Sana kay Pag-asa ganun din sana ang naging clear context para hindi ma-misinterpret ng mga tao na ang pagkakapaliwanag ninyo kahapon is
may amihan tayo, makakaramdam ng ginaw, pero ang totoo mula kahapon at nung huling araw ng January napaka maalinsangan na akala mo magsasummer na o magda-dry season na. So sana mayroong malinaw na context. So balik tayo sa ating report para ngayong araw ng Lunes, February 3, at makikita natin ay wala tayong masyadong water vapor pa rin na umiral. Yung lakas pa rin ng ating stellies ang mararamdaman pa rin natin ngayong araw, kaya asahan na medyo mainit-init at maalinsangan pa rin ang ating pakiramdam at medyo mataas ang ating heat index niyan. Aabot yan ng 42 to 43 degrees Celsius, lalo na sa tanghaling tapat o bandang after lunch, ganyan. Mararamdaman nyo po yan. So, huwag nyo po isipin na wala na tayong amihan. At since ngayong araw, magsisimula muli na mag-uusbong yung ating amihan. So, papaliwanag natin yan mamaya. Yung boundary ng shear line na sa may bandang Santa Ana, Cagayan na. Yung boundary niya ha, nandyan na po. So, dito sa may bandang ibaba, sa Central Luzon, kasama ng Metro Manila at South Luzon, hindi pa masyado umaabot, kaya medyo mas ramdam pa rin natin yung alinsangan dulot nga po ng stellies. Wala pa po summer o wala pa po tayong dry season sa Pilipinas. Hindi pa masyado pumapasok yung dry season. Ang nararamdaman lang natin na init o alinsangan, bunsod po yan ng malakas na daloy na easterly trade wind. Again, lumalakas po yung ating easterly trade wind, lalo na kung tumataas po ang La Nina phenomenon. At since meron tayong moderate La Nina na negative 0.55 degrees Celsius to be exact, base sa huling record natin, ayan, meron tayong exact data niyan, ayun, negative 0.55 degrees Celsius. Ibig sabihin, yung easterly trade wind natin na pumupunta dito sa West Pacific Basin ay medyo mas above average yung magiging temperatura ng easterly trade wind kasabay nung sea surface temperature diyan sa may mid-Pacific pa naman. So yung easterly trade wind medyo malakas ang daloy, then mas warmer ng konti. So ang nangyayari po kapag wala tayong ulan, yung dampi ng hangin mula sa silanganing baybayin natin ay mas mainit, tapos may kasamay na lagkit, yun po. So yun po yung saturation yan kapag mayroon tayong minor na linya kasabay din rin ng mainit na easterly trade wind. So ganun po yung alinsangan na mararamdaman natin ha. Mula sa ating Doppler radar imagery courtesy of Pag-asa na real-time data feed naman, so far wala naman tayong masyadong mataas na water vapor, especially din sa buong bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Calabarzon at Central Luzon area. Nakataas ang thunderstorm watch sa bandang Visayas. Well, within 12 hours ulit ito, so more likely ito magde-develop, depende sa saturation. Kapag sa hapon magkaroon ng condensation at magkaroon ng mga isolated rain showers, especially dyan sa bandang Palawan at Occidental Mindoro daw. Well, base na rin sa ating forecast storm prediction ay isolated lang naman ang magiging pag-ulan, just in case po, especially sa hapon. Ngayong Lunes, mga 10% lamang na uulanin. Pero bukas ng Martes, medyo mataas na nasa 60% daw na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at partially cloudy po ang maghapon. So malinaw naman dito ay medyo umuusbong na po yung ating amihan. So mula ngayong araw, unti-unti mararamdaman niyo po yung medyo huling, inaasahan nating huling magiging bugso po ng hanging amihan natin ha. So again, mag-enjoy po tayo dahil maaring yan na ang huling bugso po ng amihan, and after nyan humina ay tuloy-tuloy na pong magsisimula ang transitioning to hot dry season. So next, so susunod na yan ng bare months, babalik muli ang amihan. So yun po ang ating analysis, and sa ating current conditions, overcast and gloomy po tayo, haze and partly cloudy po dito sa amin sa Caloocan. So medyo partly cloudy pero mataas ang expected outside temperature. Bagamat nasa 30 degrees Celsius ito, pero expected aabot yan ng hanggang 33 degrees Celsius base na rin sa huling temperatura namin kahapon. So bago natin bigkasin yan, ay aming lowest temperature na natala dito sa amin sa Caloocan base sa reading mismo ng aking aparato o weather station kaninang 6:48 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 25.3 degrees Celsius. So malinaw dito na may presensya pa rin ng amihan kasi nasa 25.3 degrees Celsius pa rin to 24 degrees Celsius ang lowest temperature namin sa Caloocan. So may presence pa rin ng amihan ha. At sa highest temperature naman ay tala sa amin kahapon ng 3:16 PM, nakapagtala kami ng highest na 33.4 degrees Celsius.
So medyo maalinsangan ng bahagya. Ayan malinaw naman po. Medyo maalinsangan ng bahagya dito sa Metro Manila. So wag po tayong magtaka kung bakit maalinsangan. Hindi pa po dry season 'yan. Nataon lamang numipis po yung ating amihan at medyo humina siya noong dalawang huling araw ng January. Kaya medyo parang maaraw tayo at medyo maalinsangan sa umaga at sa tanghali. So sa heat index kahapon sa amin, umabot ng 43.7 degrees Celsius, which is yan po yung nararamdaman natin kahapon. Kaya akala ninyo is mainit at mukhang summer na. Yun ang naririnig natin sa iba nating kababayan. Which is hindi pa po. Nataon lamang talaga na bahagyang tumataas po yung ating temperatura kahapon. Kaya medyo tumaas din yung ating heat index, nasa 43.7 degrees Celsius. Dangerous level part na yan, yung ganyang heat index. At naramdaman naman natin na medyo mainit-init talaga kahapon. Kung tatabi naman sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Katbalogan sa may pinakamataas na temperatura na 34.5 degrees Celsius. At sa lowest temperature expected na umabot o lowest temperature na naitala sa Baguio City ay nasa 16.2 degrees Celsius. So malamig pa rin sa Baguio, bagamat bahagyang tumaas yung kanilang air temperature dahil nga po numipis yung ating amihan ng mga nakarang araw. Sa inyo naman ang hinatuan na nakaranas ng 43 mm na total rainfall. Well, wala kaming naitalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So asahan pa rin yan sa may bandang silangan ng Mindanao at Eastern Visayas o sa ilang bahagi pa rin ng silangan ng bansa na makakaranas pa rin kayo ng mas makalat-kalat na mga isolated rain showers, hindi gaya sa amin sa kanluran na mas drier at mas mataas ang drought index. At sa outside humidity ay nasa 70%, so medyo bahagyang drier ng konti at bumaba ito ng 5% since last hour. Mataas ang atmospheric pressure at 1011 hectopascals and steady ito since last hour. Bagmat low tide pa rin tayo pero nagsisimula na itong mag-moderate level ng karagatan o magha-high tide na siya, malapit na. Pero kung titingnan natin dito sa ating tide tables, ay pinakamataas niyan mga mamayang alas 2 ng hapon, pinakamataas na ang 0.5 meters. So, yan na yung pinakamataas niya. So, mukhang hindi naman sobrang taas yung magiging high tide. Halos kalahati lamang ng 1 metro. So, wala tayong magiging problema, pero kung sisilipin naman natin yung alon, yung significant wave height, gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height, kung maalon pa rin ba sa karagatan. Well, yes po, tumataas na po ang pag-alon, lalo na dyan sa may bandang extreme no Luzon at ilang bahagi ng silangang parte pa rin ng bansa, maabot sa 1.25. Pero gaya ng ating report kahapon at nung isang araw ay mula ngayong araw, February 3 all the way, habang bumabalik muli ang malakas na bugso ng amihan, ay unti-unting tumataas na naman sa 2.5 meters ang alon mula ngayong araw hanggang sa this coming weekdays at hanggang sa susunod na weekend. Ayan So tataas, aabot sa 2.5 meters pagdating po bukas dyan sa buong bahagi ng Northern Luzon. So ngayong araw nasa around 1.5 meters pa lamang, 1.25 meters ang taas ng alon, medyo mataas na, medyo delikado po sa mga pumapalaot ngayong araw sa buong silangan bahagi ng bansa at sa kanluran naman ng Extreme Northern Luzon. Delikado po dahil dyan sa may bandang Kalintang Channel, sa may bandang Babuyan o Batanes Group of Islands, umaabot na po sa 2.5 meters ang taas na alon. Ibig sabihin lamang po yung bugso ng amihan ay muling lumalakas na naman. So yung ginaw, mas ramdam na po sa may bandang Babuyan Islands at ilang parte ng Ilocos Norte. Yan, ramdam na po yan ngayong araw. And then tuloy-tuloy yan mula bukas, bababa muli yan at bababa na naman yung boundary ng Sea Line mula din sa may bandang Eastern Northern Luzon, bababa na naman yan ng Southern Luzon sa mga susunod na araw, which is pinaliwanag na po natin yan. At dahil bagbabalik muli ang maaaring huling bugso na po ng amihan, ay makakaramdam na naman tayo ng mga pagginaw simula mamaya sigurong gabi and simula na naman yan ng February 4 all hanggang dito sa susunod na weekend. So medyo tiis muna tayo na medyo maalinsangan ng konti, pero mga bandang tanghali o mamayang hapon o gabi, unti-unti mas lalamig na yan uli. At yun na naman, medyo lalamig na naman yung ating magiging temperatura sa Metro Manila.
simula siguro mamayang gabi hanggang sa susunod na mga araw. At kapag nangyari na yan, ay i-enjoy na po talaga natin dahil maaring yan na po ang magiging huling bugso ng ating amihan. So malinaw naman na this week ay tataas na naman ang pag-alon sa buong silangan ng bansa. So delikadong pumalaot hanggang sa mga medium sea crabs. Sa ngayon ay mga malilit na sasakyang pandagat medyo delikado pong pumalaot ngayon, lalo na sa buong bahagi ng Eastern Luzon sa baybayin. At sa may bandang silangan ay delikado pong pumalaot ngayon. Kung kailangan pong pumalaot ay siguro magpasama na lamang kayo ng mga medyo malalaking bangka at para may mga babantay sa inyo habang kayo ay mangingisda. Kung kailangan talaga nating mangisda kahit malakas ang alon. At kasabay na rin kasi ang paglakas ng bugso ng hangin, yung gale force winds, lalo na sa bandang Hilaga, dahil nga po sa unti-unting paglakas na naman ng ating hanging amihan. At take note, yung easterlies, tuloy-tuloy pa rin yan na bumabalandra sa silangang bahagi ng bansa na magdudulot pa rin na mataas na gale force winds. Bago lahat, silipin muna natin yung status sa space weather status natin dahil meron tayong at least max na 4.1 na solar flux o solar X-ray flux. Mula dito sa ating NOAA KP Index ay ngayong araw ay at least unsettled pa rin at na-predict na natin yan since nung isang araw, di ba? Ni-report na natin na inaasahan natin na unsettled to active ang ating magiging geomagnetic field at maaring sa susunod na 2 araw o hanggang 3 araw mararanasan po natin yung ganyang geomagnetic field. Bagamat wala tayong latest alert para sa effect ng ating Earth sa space weather, maging alisto na lamang lalo na sa mga gumagamit ng GPS at navigational satellites. So, most typically ay mga minor to moderate lang naman ito. So, mga G1 o minor o posible pang greater. Pero makikita naman natin dito, mostly mga minor to moderate lamang na geomagnetic field. Wala naman tayong naasahan na malakas sa solar radiation dahil 15% lamang ang tsansa ng probability nito. Wala ngayong araw hanggang February 5. Pero nasa 60% naman ang tsansa ng radio blackout pa rin o R1 to R2 na solar activity. Well, kung titingnan natin sa pinaka-last coast satellites ay yung quadrant na south dito sa may bandang lower quadrant. Yan. Makita natin yung propagation ng solar wind. Yan, yung burst ng coronal mass ejection ng haring araw. Bandang 6 o'clock or bandang 5 o'clock. So makikita po natin na may mga minor to moderate na burst ng coronal mass ejection. Base na rin sa ating LASCO since February 2 po yan o kahapon. So expected yung arrival niyan sa Earth kaya magkakaroon ng mga ilang propagations ng plasma density at mga ilang geomagnetic field. So mataas pa rin yung cluster na ito base na rin sa AIA SDO magnetogram. Yan, yung sunspots. So, bagamat maliliit masyado yung mga sunspot, may mga medyo malaki-laki ng konti, gaya na lamang ng AR3981 na medyo tutok na sa Earth. So, expected natin na makakaramdam pa rin tayo ng impact ng coronal mass ejection ng plasma na magdudulot ng mga ilang posibleng pagtaas ng mga solar radiation sa Earth. So, ang ating sunspot number ay naglalaro 145 sunspot number, malaki-laki rin po. At sa ating nowcast index ay patuloy tayong makakaranas ng mga ilang active to unsettled geomagnetic field. Yan. So hanggang February 4 and 5 po yan. So hopefully walang masyadong mataas, pero mula sa X-ray flux event ay meron tayong at least mga minor to moderate. Nagsimula yung propagation 7:09 ngayong umaga. And then after 7:24 AM ay nag-moderate ito ng M4.1 at nagtapos ito ng M1.9 nitong 7:42 AM kaninang umaga. So mga minor to moderate naman yung X-ray flux, yung ibig sabihin yung propagation and expect lamang naglalaro hanggang R1 o radioactive level 1 ang X-ray flux. So hopefully yung mga geomagnetic latitude expected yung 62 degrees ay medyo makakaramdam ng konting miscoordination. Pero mababawi naman din kaagad yan ng DOS at ng mga ilang satellites. Pero medyo sakit kasi ng ulo kapag medyo nape-pressure yung mga satellites sa outer space kasi lagi na lang silang tinatamaan ng solar radiation. Siyempre hindi biro ang masiraan ng pyesa
sa mga satellite natin outer space. Pag nasisira yan, milyon kung hindi man billion dollars ang gastos o $100 million ang gastos kada repair niyan. At syempre umaabot ng billion dahil kada repair niyan magpapadala na naman tayo ng kapalit or astronaut dyan sa mga satellite na nadadamage para i-repair. So ang laki po ng funding o pondo kapag nasisiraan, dulot lamang ng mga solar radiation activities na ito. So hindi po biro-biro, kahit na mga minor lamang yan, na kapag nagkaroon ng aberya yung mga satellite, $1 billion ang maaring magastos para lang makumpuni yung na-damage, lalo na yung mga solar panels na mga satellite outer space. So medyo katamtama naman yung significant impact sa ating GEOS magnetometer. Hindi kagaya kahapon ay malakas yung significant impact pa rin. Ngayon medyo nagmo-moderate, so wala namang masyadong problema. Pero expected ang mataas na ionospheric TEC range pa rin sa may bandang Mid-Pacific. Bahagya lamang sa may bandang Mindanao, hindi masyado sa buong bansa, so medyo good news. Wala naman tayong masyadong aurora event, mapa North Pole o South Pole man yan. At mukhang dito pansin ko lamang yung pinakasentro ng ng position ng North Pole medyo hindi na siya eksakto dito sa pinaka North Pole. Parang nandito na yung pinaka-center niya. So parang unti-unti yung pinaka North point o North Pole ay mukhang hindi na masyado sentro sa North Pole. Banda na rito na sa may bandang Iceland o Greenland yung pinaka center point. So parang na-dislocate na yung sentro nito, parang nandito na yung pinaka center niya. So mukhang totoo nga na medyo na-disaligned na yung ating mundo. Hindi na siya parang hindi na siya accurate sa may bandang pinakagitna ng axis. So hopefully is ma-recover yan o may magawa ng paraan, kasi maaring magbago po yan sa mga oras natin kung daw nagkakamali. Anyways, hindi naman yung natin concern at hindi pa natin gamayan yung ganyan tungkol sa disalignment ng time. Dito sa ating plasma density naman ay mula ngayong araw ay medyo descending ito, pero mataas yung radial velocity above 600 to 650 km/s. Yan, yung tuloy-tuloy na plasma impact sa ating magnetosphere. Again, medyo nakatutok kasi sa Earth yung ating yung mga cluster na yan ng sunspot sa Earth, kaya medyo mararamdaman po yung impact, especially yung mga velocity o radial velocity. Medyo sapul na sapul sa Earth yan. Buti na lamang hindi masyado malakasan yung kanyang solar radiation o yung pinaka-plasma density. Medyo hindi masyado malakas. Kaya at least yung ating radio communications impact o D-region absorption ay normal naman yung degraded frequency niya. Hindi naman lumalala yung degraded frequency. So hopefully hindi magkaroon ng malaking epekto. Manatiling mababa ang HF conditions between 40 to 80 meters at sa gabi naman ay between 10 to 12 meters pa rin ang apektado nito. So normally ay automatic nakakalibrate yan. Wag lang magkaroon ng mas mataas na solar X-ray flux especially. At wala naman masyado tayong problema sa ating solar photon flux, and since 7 days wala naman masyadong pagbabago, walang anomaly sa pinaka solar photon flux. Ang kadalasan lang man natin magiging concern yung impact ng CME na naapektuhan ang X-ray flux dito sa Earth. Kaya medyo tumataas po yung solar radiation nito ng bahagya. So yun lamang po, at yung wind speed medyo malakas-lakas din above normal speed po yung wind velocity. Yan, umaabot ng mahigit sa 500 km/s. So mas napakalakas po. Sobrang lakas ng bugso ng hangin, yung space wind o solar wind. Malakas po yung velocity niya, kaya medyo masakit-sakit yan sa mga satellites. So yun lang po yung naka-analysis natin so far. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:55 PM. Nasa waxing crescent of 26% na po yung illuminated ng liwanag ng buwan. So kaka-moonrise pa lamang nito, yan, at 14 degrees ngayong 9:50 AM.
Kaka-moonrise pa lamang at lulubog ito mamayang gabi at 10:31 p.m. Samantala, papaalalahanin ko lamang na magkakaroon ng total solar eclipse magaganap nitong March 14 dyan sa may bandang South America. Swerte na naman ng mga Pilipino natin sa Amerika. Pagdating ng March 14, makakatanaw na naman sila ng napakagandang sightseeing ng red moon o blood moon dahil nga po sa lunar eclipse. So kung titingnan natin yung pinakadetalye ng total lunar eclipse, yan ay may 39 days po ito. Eksakto, March 14 po ito. So lumalabas mukhang madaling araw sa kanila. Madaling araw po sa kanila to. At sa oras natin sa Pilipinas, mga bandang 2:58 PM naman sa atin. So mga madaling araw sa kanila, siguro mga around so mga estimated ko siguro dito mga 4 or 5 AM po ng madaling araw magaganap yung total lunar eclipse sa kanila. At hapon naman dito sa atin sa Pilipinas. So yun po ang mangyayari niyan ha. Mga hapon ito sa atin sa Pilipinas pag naganap po yung total lunar eclipse. Then sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, sinasa magiging maulap ang ating panahon na may maliit lamang na tsansa ng isolated rain showers at 10% to 13% po. Bukas ng Martes, medyo mataas-taas ng konti at 60% daw o to 61% daw ang tsansa ng uulanin bukas yan ng Martes. Pero expected na mga partly cloudy ngayong araw, ganun din na expected bukas dahil nga po sa lumalakas muli ang ating hanging amihan, yung bugso. So magiging mas maulap na naman ang iiral natin. Expected wala ngayong araw siguro hanggang bukas na yan at sa susunod na mga araw na po. So sa mga ilang lugar siguro sa may bandang Southern Luzon medyo maalinsangan pa ng bahagya ang mararamdaman ninyo dyan. Mauuna muna kami sa may bandang Luzon at extreme Northern Luzon na unang bubugsuin muna ng pagbalik ng malakas na amihan. So malinaw yan mga folks ha. Highest and lowest temperature expected 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro sa 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito sa ating infrared na DNC o yung natural color. Makikita po yung pag-usbong po ng amihan muli. Ayan, yung flow ng amihan nandito yan sa may bandang extreme Luzon. Mas ramdam po nila dyan. Ayan, kitang-kita naman po. At yung boundary ng shear line, umiiral na naman dito sa may bandang northeastern Luzon. Yan, yung shear line na ito. Pero medyo manipis-nipis pa yung shear line na yan. Pero at least kitang-kita yung boundary ng shear line na magbubunsod po ng maulap na panahon o maulap na yung papawirin sa may bandang Santa Ana, Cagayan hanggang bandang Isabela. So hindi mawawala ang mga ilang kalat-kalat na mga mahihina o katamtamang pag-ulan ha pag nagkaroon ng concentration ng water vapor at biglang bubuhusan lalo na sa may bandang silangan na yan ng bandang Santa Ana o Isabela area. Drier naman at clear skies naman ang iiral sa bahagi ng Ilocos Norte, pababa na yan ng Benguet kasama na ang buong Pangasinan area at Zambales at Central Luzon. So makikita natin dito ay halos clear skies pa rin ang kanlurang bahagi ng Simno Luzon hanggang Central Luzon. So kung titingnan natin ang true color 3 AM, mas klaro pa rin ang bahagi na ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur. Yan o. May ilang partly cloudy lamang ang medyo iira sa may bandang Pangasinan. Pero magiging moderate to fairly weather naman at clear skies pa rin ang iiral hanggang sa may bandang Southern Luzon na po yan. Sa may bandang Central Luzon, hanggang Zambales. Ang bandang boundary ng bandang Bulacan, Nueva Ecija yan. Medyo mas klaro ang inyong paligid dyan at mas maaraw. So medyo mainit-init pa rin dahil sa tinding sikat ng araw, pero unti-unti medyo lumalamig-lamig na unti-unti dyan dahil nga po sa muling pagbugso muli ng ating amihan. Nasa may bandang Isim Northern Luzon pa kasi sa may bandang Kalintang Channel pa yung mas malakas na bugso ng amihan, pero unti-unti bumababa pa yan, unti-unti kitang-kita naman sa pinaka true color satellite imagery. So ganun po yun, makikita natin dito medyo bababa pa, maaaring yan na nga po yung huling bugso ng ating amihan at magbubunsod din ng unti-unting pagiging maulap na sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa mga susunod na araw. And then unti-unti bababa yan, ma-influence na ang parte ng Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. Then kapag nangyari yan, unti-unting bababa naman yung boundary ng shear line na ito, pababa dito sa may bandang Southern Luzon, which is
Finorcast na natin yan kahapon. Pinakita natin yan sa forecast gamit ang ating global spectral model, kung maaalala niyo po. So sa ngayon, medyo makakaramdam pa rin tayo ng medyo maalinsangan mula sa bandang NCR, Calabarzon area at ilang bahagi ng South Luzon. Pero yung tsansa ng pag-ulan, napakaliit lamang at very isolated lamang. Hanggang dyan sa buong bahagi ng Palawan, Mindoro, Bicol region. So hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil mga mostly fairly weather naman tayo at moderate ang magiging maghapon natin. Mga ilang party cloudy lamang. Kasama na ang ilang parte ng Visayas. Kung titingnan natin na heavy rain potential, wala tayong masyadong heavy rain potential. So maninipis lamang ang kaulapan at mga ilang party cloud dito sa mostly cloudy lamang iiral sa may bandang South Luzon at Visayas area. Yung mga pag-ulan, mababa ang tsansa at magiging isolated lamang ang mga pag-ulan. Kabilang na ang buong bahagi ng central ng Visayas, mapakanluran man yan o mapasilangan. So kitang-kita na makikita naman sa satellite imagery. Kabilang na ang parte ng Mindanao na moderate din ang lagay ng panahon. So medyo mas humid sila dyan, pero mas magiging maulan naman ang parte ng southern part ng Mindanao, especially sa may bandang Davao region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula dahil nga po sa tuloy-tuloy pa rin bugso ng ating near equatorial trough dito sa katimugang bahagi na kung saan mas mababa ang atmospheric pressure. At dahil po dyan, expected magkakaroon kayo ng mga isolated at mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. So, be ready na lamang at magdala ng payong just in case, lalo na ngayong hapon ha. At dito naman sa bahagi ng bandang southeastern ng Visayas at Surigao region, katamtaman din ang lagay ng panahon. So, medyo humid pa rin tayo dyan at maaraw. Mangilan nila lamang ang kaulapan. So, kung gagamit tayo ng water vapor, kung mataas ang water vapor, well, hindi masyado mataas ang concentration ng water vapor sa buong bahagi ng Luzon hanggang South Luzon at Visayas. Maliban lamang sa bahagi nga po ng Mindanao na kung saan mataas ang saturated ng water vapor. So expected dito sa may bandang Davao region makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kasama na ang Zamboanga Peninsula. Ayun, malinaw naman sa bandang kanluran ng Mindanao. So patuloy pa rin na umiiral ang ating near equatorial troughs dyan. Kaya asahan pa rin ang medyo mas maulan. Pero the rest ng bansa mukhang katamtaman at mostly fairly weather naman ang magiging panahon. So wala tayong masyado magiging komento sa magiging pag-ulan sa buong bansa nitong maghapon. Mostly magiging maaraw at medyo maalinsangan nga po. Dahil again, yung easterlies ay malakas pa rin na bumubugso ang easterlies dito sa silangang baybayin ng ating bansa na magdudulot pa rin ng medyo maalinsangan ng konti dito sa Metro Manila, Calabarzon and the rest ng South Luzon at Visayas area. So hindi mawawala ang mga isolated rain showers dahil yung accumulated water vapor medyo mataas ang gloomy sa area ng bandang Visayas. Pero mga partly cloudy lamang yan. Hindi kagaya sa bandang Mindanao na mataas ang saturated water vapor na pinakita naman natin kanina. Ayan o. So nakikita natin yung galaw ng water vapor. Dito lamang yan kalimitan sa may bandang southern Mindanao area sa may bandang Davao region. So uulanin man sila ng medyo mga moderate just in case o to heavy rain showers, mostly mararamdaman yan ng mga taga Davao region. So hindi na natin isa-isa yan kung anong mga areas yan ng Davao region. So malinaw naman yan mula Davao Oriental na yan hanggang Davao Occidental. Sama na ang ilang bahagi ng City of Davao at Sorsogon area. At especially sa Zamboanga Peninsula na makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So yun naman po ang analysis natin. Generally, fairly weather naman ang buong nalalabing na bansa. Wala tayong magiging komento. Antay na lamang natin na magre-reconcentrate uli yung daloy ng amihan sa extreme Northern Luzon na unti-unti na namang bumababa. So again, inuulit muli natin ng makailang beses. Huwag po tayong magtaka kung parang maalinsangan po ang temperatura natin dahil wala pa rin tayo o manipis na manipis po ang amihan pa rin natin sa may bandang sa Central Luzon kasama ng Metro Manila at Southern Luzon dahil yung daloy ng amihan nandito pa yan sa may bandang Ilocos Norte pa hanggang Ilocos Sur area at Benguet. Medyo mas malamig pa dyan, hindi pa masyado dito sa atin sa ibaba dahil medyo nagre-reaccumulate pa lamang pababa yung ating amihan. Well, wala pa rin tayong inaasahan na tropical wave pero may mga ilang anomaly dito sa may bandang southeastern ng Mindanao. Gaya natin inaasahan ay mga near equatorial trough po ang asahang madalas na may mabubuo dyan. So magdudulot po yan ng mga pag-ulan sa may bandang Mindanao area ha. So kung may nagpapakalat na may mabubuo daw bagyo, well, negative po yan sa ngayon. Mataas lamang ang anomaly o yung low pressure area pero yung
pagiging shallow ng trough niya dito sa may bandang southeastern Mindanao, magbubunsod lamang yan ng mga malakasang ulan. Pero yung magiging bagyo, napakalabo po. Base dito, wala man lang shear na upward low convection tayo nakikita. Wala oh. Malabo na magkaroon ng shear upward low convection dyan. Kasi malupa, malapit na yun sa kalupaan ng bandang Indonesian Peninsula. So, yung Coriolis, medyo malabo na magkaroon ng anomaly o yung pinakamagandang convective circulation sa area na yan. Magkaroon man pero very scattered ito at napaka-shallow. Yung shallow ng daloy ng pinaka-surface trough dahil nga po sa near equatorial trough. Then lalapit yan sa may bandang Mindanao. Unang makakaramdam dyan yung mga taga Davao region na makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers sa mga susunod na araw. Pero wala tayong nakikitaan na low level convection, malabo po oh. Napaka buhaghag ng pinaka-anomaly niya. Mataas lamang dahil nga po yung atmospheric pressure bumababa ng husto, maabot sa 1,006 hectopascals. Kaya nadetect sa satellite is considering anomaly siya for possible tropical cyclone forecast development. Pero yung magiging aktibong low pressure mukhang sa ngayon ay napakababa at napaka-insignificant. Yun. So yung alof niya hindi significantly active para maging isang low pressure o active low pressure area. Asahan lamang natin na magkakaroon lamang ng pinaka-convection ng near equatorial trough na magbubunsod nga po ng malakasang ulan sa may bandang Mindanao. So medyo prepare po tayo sa mga taga Mindanao po, lalo na sa may bandang southern Mindanao. So since wala naman tayo na inaasahan na may mabubuong bagyo so far, ay yung amihan o magkakaroon na naman tayo ng tatlong weather systems, yung near equatorial trough, amihan at easterlies na naman. At dahil sa dalawang weather systems na yan ng ating amihan at easterlies sa mga susunod na araw, especially dito by February, lalo na yung pinakamalakas na peak niya, probably mga February 5 to 8, yan. Probably yung shear line nandyan na naman yan sa may bandang southeastern Luzon na magbubunsod ng mga kalat-kalat na naman ng pag-ulan sa may bandang Bicol region at bandang eastern Visayas. So yun na po ang inaasahan natin sa mga susunod na araw or this whole week hanggang this coming weekend na po yan. So yun ang magiging weather systems natin at base sa mean sea level pressure ay makikita naman natin malinaw naman po maabot ng 1,006 hectopascals dito sa may bandang timog silangan ng Mindanao. At dahil nga po dyan ay tumataas po yung anomaly, yung detection ng mga satellite nga po na forecast o tropical cyclone forecast prediction. Tumataas yung probability niyan kasi nga po bumababa ang atmospheric pressure to 1,006 hectopascals. Kaya nagkakaroon ng medyo mababang atmospheric pressure. So siyempre akalain ng satellite, uy may anomaly. I-forecast na natin yan as possible candidate of tropical cyclone development. Pero in real time hindi naman po mababa. Near equatorial trough lamang ang magiging madalas na magbubunsod nga po ng malakasang ulan sa may bandang Mindanao area, lalo na sa may bandang Davao region. Kaya medyo i-prepare natin yan. Base na rin sa mga satellites natin ay makikita natin yung daloy ng equatorial trough, magkakaroon ng pagbaba ng atmospheric pressure. Ayan, kitang-kita, maabot pa ng 1,004. Then magbubunsod ng malawakang ulan sa may bandang Mindanao. Pero yung chance na magiging bagyo na napaka very insignificant pa. Dahil wala tayong nakikitaan na low level convection na masyadong sabog. Sabog po yung galaw ng equatorial trough dito. Kasi nai-interrupt siya dahil sa malakas na daloy ng easterlies dito sa may bandang Western Pacific natin. Diyan sa may bandang silangang Pasipiko natin. So nai-interrupt kaya yung galaw nito hindi masyado pulido. So, disorganized, kaya magbubunsod lamang siya ng trough development na magkakaroon ng malakasang pag-ulan sa may bandang Mindanao area. So, yun naman prepare natin at mula sa ECMWF, malinaw naman, ay near equatorial trough lamang ang nakikitaan natin dito. Walang significant na active low pressure area na mabubuo. Yan malinaw naman yan Hanggang February 6 to February 7 po yan. Base na rin yan sa ECMWF. Kay NABGEM naman, yung latest nila, equatorial trough din ang pinapakita. So sa mga taga Mindanao, medyo prepare po tayo dahil this weekdays, magiging maulan po ang inyong panahon dyan So sa ngayon, medyo hindi pa magkakaroon lamang ng mga kalat-kalat at isolated rain showers, pero unti-unti mararamdaman nyo po yan sa mga susunod pang mga araw. So yun po, wala tayong nakikitaan talaga.
Negative pa rin po talaga. Ni equatorial trough lamang nakikita natin at yung dalawang weather system o yung tatlong weather systems na amihan is the list at shear line. Kamustahin ulit natin yung ating mga dams. Well, nanatiling overflow si Angat Dam. Mukhang walang paggalaw itong si Angat Dam. So parang sinasadya siguro na manatiling apaw itong si Angat Dam. Siguro para i-prepare na rin sa pagpasok po ng dry season siguro sa Marso, kaya siguro inapaw ng husto itong si Angat Dam. Dahil alam na siguro nila na pagpasok po ng Marso, mabilis po ang pagbaba ng water level ng mga dam natin. Normal naman kay Ipo at Lamesa Dam, pero nanatiling level critical itong si Ambuklao na negative 0.27. So hindi naman sobrang critical, negative 0.27 meter lamang ang medyo negative sa kanya. So maiko-consider natin hindi naman sobrang critical yung water level niya, medyo ilang point lamang o ilang metro lamang, o wala pang isang metro, o wala pa sa halos kalahating metro ang bawas sa kanya. So since napaka real time kasi ng monitoring ng ating hydrological monitoring, kaya konting negative lamang niya ay nagki-critical indication na siya. Ganon din si Binga Dam, pero mas kapos itong si Binga Dam dahil 1.33 meters po ang kulang sa kanya. So medyo malaki-laki rin ang negative kay Binga Dam. Halos mahigit 1 metro. Ganon din sa isang gate niya. Mahigit 1 metro po yung kulang sa kanya. So ito medyo concern itong si Binga Dam. Hindi kagaya kay Ambuklao na wala pa sa kalahating metro yung bawas sa kanya o critical sa kanya. Normal naman kay San Roque, kay Pantabangan, laging negative talaga itong si Pantabangan. Pero kung titingnan natin dito, ay halos hindi naman nagbago yung water level ni Pantabangan. So, no idea tayo dyan. Ewan ko kung nire-repair ba nila ito. Wala tayong idea Wala tayong naririnig mula kay Hydrological Center kung nagkakaroon ba sila ng renovation dyan, hindi natin alam. Kay Magat Dam naman, normal naman, at kay Kaleraya, halos hindi naman nagagalaw yan. Kay Magat Dam, so, halos okay naman. 189 versus 193. Mukhang okay naman kasi yung pinaka-critical niya 188 So okay lamang, wala namang magiging problema. Konti lang ang nababawas kay Magat Dam. So normal naman yung water levels ni Magat Dam. So kung sisilipin natin yung pinaka-February natin, na mukhang normal naman yung mga dam na ito mula kay Angat Ipo at Lamesa Dam. So far, wala namang nagne-negative base dito. So medyo good news ng konti. Yan. So kung titingnan natin yung all mula January to February, nag-negative lang. Tingnan natin kung may mga nag-negative. Mula January so far, hindi naman nag-negative. Ayan, mula January 1. Itong 4 na dam na ito, Angat Dam, Ipo, Lamesa at Magat Dam. So mula January, hindi naman nag-negative o nag-critical yung water levels nila pare-pareho. So wala namang problema at maganda naman ang data ng mga dams na ito, kasi itong 4 na dam na ito medyo mas importante kasi ito, especially kay Lamesa Dam at Angat Dam, kasi yan yung nagsusupply mostly sa may bandang Luzon at Metro Manila. So normal naman, wala tayong magiging komento. Medyo watchful lamang tayo at medyo handa pa rin tayo dahil malapit na po pumasok ang ating hot dry season, ha mga folks. Kaya medyo ready rin at maghanda na rin tayo ng mga water reserve just in case, dahil baka biglang magkaroon ng water crisis gaya last year. Hopefully hindi mangyari this year, pero expected magtataas na mga bills sa ating water supply. Actually nag-declare na nga na nagtaas ng bill ng tubig pati kuryente yung mga services sa atin. So yan ang medyo bad news mga folks. Sa ulat din doon naman, mukhang merong unang magnitude 5.0 na naitala base sa ating seismograph. Ayan, mga bandang alas 11:45 o 44 ito kagabi. Ayan, mukhang magnitude 5 ito
So, since wala namang latest dahil nagpalit na po yung oras, sisilipin natin kung anong area yan mula kagabi. Lilitaw dito yan eh. Ayan, sa may bandang Leyte, nagkaroon ng magnitude 5. May lalim na 126 km depth. Yan, kung i-zoom in natin dito yan sa may bandang Dinagat Islands. So, mula dito sa data feed ni PBox, may 104 km depth ito at eksakto magnitude 5.0 ito. Eksakto 11:43 PM naman ang naitalang data nito kagabi diyan sa may bandang northeast ng Libho, Dinagat Islands. Yan. So unang magnitude 5.0 po ito ngayong month of February 2025 mga folks ha. At ingat po dahil nung nakarang buwan lamang nagkaroon ng sunod-sunod na mga pagyanig dito sa may bandang malapit sa may bandang San Francisco, bandang Panaon Island. Yan. O Southern Leyte. At may mga aftershocks pa rin ha sa may bandang San Francisco ha. So alisto po sa mga kababayan natin ha, mga sunod-sunod na mga pagyanig na naman dyan. So mula sa pinaka-data feed ni PBox, after magkaroon ng unang magnitude 5 ngayong month, wala naman na itala tayong magnitude 4.0 so far. Pero marami na may nakaagad ang mga mahihinang pagyanig. So diretso agad tayo sa pinaka-historical earthquake kung nakakailang total earthquakes na tayo at mukhang na-filter na ata yung month of February. I-load natin. Ayan. So, total of 92 total earthquakes po ang naitala. 89 dito is magnitude 2.0, dalawa sa magnitude 4.0 at isang magnitude 5.0 which is unang lindol ngayong buwan na magnitude 5 sa may bandang Dinagat Islands. So, may unang bungad kagad na magnitude 5 ha. So, ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang eastern o southeastern Visayas at sa may bandang Mindanao. May mga medyo moderate at medyo malakas na rin kagad ng mga pagyanig. So, yun lamang po. At mukhang tuloy-tuloy po mga sunod-sunod po na mga moderate at medyo malakas-lakas ng paginlindol ha. At magkaroon tayo ng mga earthquake drills uli dahil mukhang dumadalas na naman ang mga sunod-sunod na naman ng mga pagyanig. So yun lamang po pinaka-analysis natin ngayon, and so far ay wala naman tayo na italang magnitude 4.0 habang nagre-report tayo kasalukuyan. Maging alisto na lamang po mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa February 3, 2025.
lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 3, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na naisamang yung maga at ngayong magtatanghaling tapat. At since makakaranas pa rin tayo ng bahagyang alinsangan, pero unti-unti lalamig na naman yan dahil sa muling paglakas ng ating maaari na huling bugso na ng amihan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa recording ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.